Habang busy ang mga tao na naboboryong dahil nakatambay ay bigla silang pinagbabato ni Thorkel ng malalaking bato para umatake. Naiinis ang mga naiwang sundalo ni Sven at pinipilit si Ragnar na umatake na sila at patayin si Thorkel. Pero sinabi ni Kalbo na hintayin nila ang utos ng kanilang prinsipe. Saka siya pumasok at pinalabas ang pari at sinamahang magdasal si Knut. Samantala ay sinabi ni Asger na ang natira nilang kalaban ay pinamumunuan ng ikalawang prinsipe na si Knut. Kaya naging mas manyak ang mukha ni Thorkel na may balak. Muling naging bata si Thorfinn at masayang nakita ang ina at ate na busy sa kani-kanilang ginagawa. Nagpabuhat din siya sa ama na muli siyang sinabihan na tigilan na ang balak nitong revenge dahil hindi ito priority. Mas mahalaga na bantayan ni Thorfinn ang ina at ate. Pagdating nila malapit sa bayan ay nakita nilang inatake ng mga pirata ang kanilang bayan. Sa kapina na ng mga ito si Thors na muling namatay. Kaya nagising ang nanaginip na Thorfinn. Sinubukan niyang bumalik sa pagtulog pero hindi na siya makatulog kaya lumabas siya at naglakad. Sa bayan ay patuloy sa pagpapakasaya ang mga masasamang pirata. Kumakain sila ng malalaking piraso ng karne samantalang nag-uusap kung anong bayan ang susunod nilang sasalakayin para nakawan. May dalawang naglaban ng patayan dahil lang sa sinabi ng isa na bobo. Parang ML Warrior pero totoong patayan. Sa paglalakad ni Thorfinn ay muli niyang naalala ang pagkamatay ng ama. Tapos biglang nagsalita si Askeladd na nag-iisip din palang mag-isa habang pinapanood ang mga naglalaban. Sinabi ni Thorfinn na hindi siya bata ni Askeladd at papatayin niya ito balang araw. Kaya sinabi ng matanda na kay Thorfinn ang pabor dahil mas bata siya na lalakas pa, samantalang tatanda si Askeladd at hihina. Saka sinabing ang dating makapangyarihang imperyo ng Roman ay naging mahina at tinalo ng sumunod sa kanila. Tapos sila namang mga Vikings ang sumunod na lumakas. Pero darating din ang araw na mayroon pang darating na mas malakas sa kanila. Paglabas ng araw may nakita silang Englishman na nakakabayo at mabilis ang takbo. Sinigawan ito ni Askeladd at nagpakilalang tao sila ni Sven. Kaya lumapit ito at sinabing mula siya sa unit ni Knut. Sinabi nitong hinahabol daw ni Thorkel ang main army kasama ng 500 lang na sundalo nito. Pero malalakas ang mga ito dahil lumabas sila ng London Bridge at inatake ang base ng 4,000 sundalo ni Knut. Sa pangunguna ni Thorkel ay pinagpapatay nila ng walang laban ang mga Englishman na sundalo. Saka mabilis na pinuntahan ni Thorkel si Knut na nagdarasal kasama ang pari at si Ragnar. Sinabi ng messenger na nakapture daw ni Thorkel okol-okol si Knut at balak nilang bawiin ang prinsipe nila. Tinawag ng messenger si Askeladd at ang mga tao nito na sumama. Pero biglang tinanggal ni Askeladd ang ulo ng messenger, kaya nagulat ang iba. Pero sinabi ni Askeladd na ililigtas nila ang prinsipe nang sila lang at walang tulong mula sa iba, nang sa ganoon ay mas marami silang makukuhang reward dahil second in line si Knut sa pagiging hari. Kaya naging uto-uto ang mga kasama nito. Samantala ay naglalakad ang grupo ni Thorkel at nag-uusap sila tungkol sa mga masarap na pagkain tuwing autumn. Ngunit iba naman ang type ng isa dahil mga masarap na babae lalo na kapag Christian dahil mas malinis daw sila. Para malaman kung sino ang mas malakas kina Thor at Odin kumpara sa Diyos ng Christians ay nagtanong si Thorkel kay Knut. Pero hindi sumagot ang prinsipe. Sa halip ay si Ragnar ang nagsabing huwag maging bastos si Thorkel sa prinsipe. Biglang sumigaw ang pari na nagsabing nakita nito ang Diyos. Pero nilasing nila ito at natahimik. Saka sinabing the best daw ang gumawa ng alak kaya natawa ang mga bully. Bigla silang natahimik dahil may ambush. Binigyan nila ng sibat si Thorkel at tinapon ito sa mga nagmamanman na sundalo at headshot. Sumigaw ng mga tao ni Ragnar na 2,000 daw sila, at sinabi kay Thorkel na palayain ang prinsipe kung ayaw mamatay. Kaya agad namang pinaalis ng mga Vikings ang mga bihag na naligtas. Ngunit sinabi ni Thorkel na maglaban na daw sila. Pinigilan ni Ragnar ang mga tao at sinabing umatras na sila, pero nangantsaw kasi si Thorkel na mga bakla ang mga ito at maiikli ang mga sandata na pang chicks. Kaya nagalit ang mga sundalo ni Ragnar na umatake, kaya naglaban ang magkabilang panig at nagtagaan. Masayang parang manyak si Thorkel na giniling ang mga nakasalubong nitong mandirigma. Samantala ay naroon din sa malapit ang grupo ni Askeladd na naghahanda. Patuloy sa paglalaban ang grupo ng matigas ang ulo na grupo ni Ragnar at ng mga tao ni Thorkel. Umatake ang kapitan ng sundalo ng Englishman pero tinaga lang ito ni Thorkel sa ulo. Saka nadismaya ang malaking tao dahil 400 lang ang kalaban na mauubos agad. Naamoy nila ang amoy sunog kaya tinignan nila ang paligid. At sa taas ay naghanda si Askeladd ng sunog para atakehin ang mga naglalaban. Ilan sa mga tao ni Thorkel ang nasunog at nag-aalala silang baka masunog sila at hindi makarating sa Valhalla. Inakala ng kasama niya na natural disaster lang ang sunog pero alam ni Thorkel na man-made ito.
Kaya mas na-excite siya sa dagdag laban. Alam naman ni Askeladd na hindi madaling mamatay si Thorkel dahil lang sa sunog. Pero nagsunog sila para maistorbo lang ito. Binasa nila si Thorfinn saka inutusan ni Askeladd na iligtas si Knut. Kaya mabilis na lamusong sa apoy ang bida. Kasama ni Ragnar ang prinsipe at hindi nila makita ang paligid dahil sa usok. Muntik na siyang matusok ng isang spearman pero nakasangga ang poltak. Narinig nilang may naghahanap kay Ragnar na sinagot ng kawal, pero bigla siyang tinusok dahil mga Vikings pala ito at balak muling mahuli ang prinsipe. Mamanyakan sana ng mga Vikings ang prinsipe nang biglang dumating ang nasusunog na kabayo. Dumating din si Thorfinn na iniisi-isi ng mga tao ni Thorkel. Isa sa mga ito ang umatake pero nakailag ang bida sabay saksak sa leeg ng kalaban. Sinabi ni Thorfinn na dumating siya para iligtas ang prinsipe. At maglalaban sana sila, pero biglang dumating si Thorkel na kinakaway ang naputol na daliri. Masaya itong nakita si Thorfinn at agad na nagtanong kung siya ang anak ni Thors na asawa ni Helga. Mas lalo siyang nagsaya nang makumpirma nga ito at sinabing si Thors ang taong mas malakas sa kanya. Dahil sa apoy ay natigil ang pag-uusap nila kaya habang paalis ay sinabi ni Thorkel na kung matakasan siya ni Thorfinn dala ang prinsipe ay panalo ang bida. Dalawang magkalabang sundalo ang nakalabas ng apoy at nagsabay silang tinawag ang kanilang boss. Kaya maglalaban sana sila. Pero pinaulanan lang sila ng palaso ng grupo ni Askeladd. Hinihintay nila si Thorfinn dala ang prinsipe at hindi naman sila nabigo dahil dumating ang bida kasama si Knut. Dahil walang choice ay inatasan ni Ragnar si Askeladd na bantayan si Knut. Nag-request si Askeladd na tanggalin ni Knut ang maskara, kaya tinanggal nga nito at pinakita ang mukha na parang babae. Kalaunan ay may nakita silang ferryman na nanghuhuli ng isda. Inutusan ito ni Askeladd na dalhin ang isang mensahe sa kanyang bayan. Pinapakinggan naman ni Yrsa ang yabag ng mga kalaban at alam nitong isang araw lang ay maabutan na sila ng tao ni Thorkel. May dalawa pang scout na dumating at nakita na sila. Sinabi ni Askeladd na hindi nila lalabanan ang mga tao ni Thorkel ng harapan dahil matatalo lang sila. Kaya magpapahabol daw sila hanggang dumating ang tinawag niyang reinforcement. Habang nagmamarcha ay nag-aalala ang mga kasama ni Askeladd dahil malayo pa ang pupuntahan nilang port at nais na nilang umuwi sa kanilang mga bangka. Isang gabi ay nilapitan ni Bjorn si Askeladd at sinabing dapat magpaliwanag ang leader nila kung anong balak niya dahil nag-aalala na ang mga kasama nila. Sinabi ni Askeladd na hindi mukhang hari si Knut at bata pa ito at malayo pa ang kinabukasan niya. Saka ginising ang mga kasama para muling maglakad. Nagpatuloy ang kanilang pag-iikot-ikot at paglalakbay at sa pagdaan ng mga araw ay naging pagod at puyat ang mga mandirigma ni Askeladd. Kaya kailangan nilang mag-ingay habang naglalakad para hindi makatulog. Nakarating sila sa port at nakita ang tinawag na reinforcement. Tinawag nito ang bangka kaya nakaalis ang mga bida bago pa sila maabutan ni Thorkel. Pag-abot nila sa kabilang bahagi ay masaya si Ragnar na binalak magbangka sila paikot sa isla. Pero sinabi ni Askeladd na kailangan nilang maglakad dahil para sa mas mahirap na bansang iyon ay mahalaga ang kanilang bangka. Nag-alala si Ragnar para sa kaligtasan ni Knut, kaya inutusan ni Askeladd si Thorfinn na bantayan si Knut. Pero dahil mukhang baki si Thorfinn ay natakot ang prinsipe kaya natawa na lang si Bjorn. Saka pinakilala ni Askeladd ang kasama nitong commander na Gratianes. Nasabi ng commander na mukhang mahina si Knut para maging hari kaya nagalit si Ragnar. Saka sinabi ng commander na tumutulong sila. Para sa hinaharap ay hindi sila salakayin kapag maging hari na si Knut. Hindi pa rin makapagsalita si Knut kaya sinabi ng commander na saka na lang ito mangako. Sa daan ay excited ang mga warriors sa kanilang magiging pabuya na ginto, lupa at mga magagandang babae. Nagtanong sila sa pari kung anong mayroon sa kaharian ni Sven at sinabi nitong mayroon namang mga chicks at ginto at kayamanan. Pero hindi siya interesado dahil ang gusto niya ay pag-ibig, na hindi alam ng mga Vikings dahil mga corrupt ang tuktok nila. Nag-usap sina Gratianes at Askeladd at sila pala ang natitirang descendant ng mga Roman warriors. Maya-maya pa ay may sinabi si Yrsa na sinabi ni Bjorn kay Askeladd. Nakasalubong nila ang kunwari mga messenger ngunit alam ng mga bida na may kasama sila. Maging si Thorfinn ay nakaramdam ng panganib kaya naghanda. At lumabas nga ang mga ambush gang at nagpalipad pa sila ng palaso na kinamitay ng kabayo ni Askeladd. Akala ng iba kung matitigok na sila pero napagtanto ni Bjorn na kung nais silang patayin ay hindi kabayo ang pinatay nila. Nakipag-usap si Askeladd sa lengguwahe ng mga taga doon at sinubukang makiusap. Pero nais ng mga kausap nila na makasiguro ng kanilang kaligtasan at hindi matraidor. Kaya tinawag ni Askeladd si Knut na magsalita sa mga tao. Pero dahil hindi pa natuli ay nagtago ito sa likod ni Ragnar.
Sinabi ni Escalade na kahit bata ay dapat gampanan ni Canute ang responsibilidad bilang prinsipe, pero biglang nagalit si Ragnar at sinabi ang masamang experience ni Canute sa kaharian. Nagpapatayan ang mga kapatid niya mismo para lang sa trono. At dahil walang pagpipilian ay lumapit sina Gratianes at Escalade kay Acer para sabihin ang plano. Pinaalis ni Acer ang mga tauhan at nag-usap silang tatlo tungkol sa sekreto ni Escalade. Sa baba ay nagtataka naman si Bjorn dahil kakaiba ang galing ng leader nila. Na kahit matagal na silang nagsama ay napapaisip pa rin siya kung sino ito. Nagulat si Acer sa narinig na mula pala sa dating Britannia royal blood si Escalade. Kalahating Welsh at Danish. Sinabi ni Escalade na kapag nagawa niyang maging hari si Canute ay siguradong tataas din ang kanyang pwesto. At doon na siya pwedeng mag-demand ng non-aggression treaty para ligtas ang mga taga-Wales. Kaya malakas na napatawa si Acer at pumayag sa plano ng mga bida. Ibinigay muna ng mga tao ni Escalade ang kanilang armas kina Acer para magmukhang prisoner sila ng mga taga-Wales. Ngunit ayaw ibigay ni Ragnar at Thorfinn ang sa kanila kaya hinayaan na lang ito ng leader. Sa daan ay takot ang mga tao na nakakita sa kanilang dumadaan. Lalo na kapag sinasabi nilang kumakain sila ng tao. Hindi natiis ni Canute na hindi magsalita dahil tinatawag siyang takot na prinsesa ni Thorfinn. Kaya galit na sinabi ni Canute na hindi kasi siya pwedeng magsalita ng basta-basta sa ibang mga tao dahil baka malintikan siya sa amang hari. Kalaunan pa ay nagpirma sila ng kasunduan. At sa pagdaan pa ng panahon ay nagsimula ng mag-snow. Natatakot si Ragnar na maipit sila ng mga kalaban pag naabutan sila ng snow, pero sinabi ni Escalade na may plano na siya. Sa stopover nila ay masayang nagkwento ang dalawang magkapatid na pirata sa pari, na naintindihan na nila ang ibig ng pari na pag-ibig. Sinabi ng dalawa na sa battlefield ay nagtutulungan sila at hindi ito mababayaran ng pera at ginto. Pero sinabi ng pari na para sa kanilang magkapatid lang iyon at ibang pag-ibig ang hinahanap niya. Naikwento ng dalawa ang tungkol sa nakalaban nilang si Thors na pinabagsak ang 30 mandirigma na umatake sa kanya gamit lang ang kamay at paa. Nang pinatay nila ito ay nalaman nilang wala palang namatay sa kanilang grupo. Sinabi pa nila ang tugon ni Thors na ang tunay na warrior ay hindi nangangailangan ng espada. Na biglang kina-interest ng pari, kaya nawirduhan sa kanya ang mga Vikings. Kahit makapalang yelo at malakas ang bagyo ay patuloy pa rin sa paglalakad ang mga Vikings. Naghahanap daw sila ng kanilang mananakawan na baryo. Sa isang bahay ay masayang kumakain ang isang pamilya, at naglulukohan pa ang mga masayang bata. Lumabas ang nagdadalagang babae para tignan ang tinago nitong singsing sa punong kahoy sa labas. Adik na adik ang babae sa ordinaryong singsing nito. Nakita niya ang pagdating ng mga Vikings na bully. Sumigaw ang pari para warningan ang mga tao na inaatake sila ng mga Vikings. Pero binugbog siya ng mga siga. Naunang pumasok si Bjorn sa bahay ng pamilya na sinundan ng iba. Inagaw nito ang pagkain ng isang bata at saka tinapon. Kaya sinaway siya ng nanay ng pamilya, pero sinuntok niya ito na naitapon. Kaya umiyak ang nanlilimahid na bata. Tinutukan ni Bjorn ang ama saka sinabing hold up. Asan ang lahat ng pagkain ninyo? Kalaunan ay sinabihan ni Escalade ang pari na patatawarin lang niya ito minsan at kapag uulit na mag-ingay ay patay ito agad. Tinipon nila ang mga taong bayan at kinuha ang lahat nilang pagkain. Nagmakaawa ang ama ng pamilya na sinabing tirahan sila ng kalahati ng pagkain dahil may baby siya. Pero sinabi ni Escalade na mercy killing ang gagawin sa kanila para hindi na sila mahirapan. Tatanggi sana si Ragnar lalo na at Cristiano ang mga taong ito. Pero hindi nakinig si Escalade at ipinapatay sa mga warriors ang taong bayan. Mga hamas mag-isip, kaya mag-isa lang na naiwan ang babaeng si Anne na nagdarasal, kahit na pangit ang nangyari sa kapamilya. Masaya pa rin siya dahil alam niyang kinuha ng Diyos ang mga magulang at kapatid. Samantala ay kumakain ng karne at umiinom ng beer ang grupo ni Thorkel at utusan nila ang mga Englishmen na walang magawa. Nabalitaan nilang lumalawak ang nasasakupan ni Sven dahil sumusuko na ang ilang mga Englishmen. Kaya malungkot si Thorkel dahil nais daw niyang araw-araw ay digmaan. Kinausap ni Escalade si Ears na nakabitin sa puno na nagsabing walang panganib. At ang naririnig nito ay ang nagdarasal na pari, Ragnar at prinsipe. Habang nananalangin ang pari ay nasabi nitong nagsisimula na siyang mawalan ng tiwala sa Diyos. Pero nagalit si Canute at sinabing lahat ng ama ay mahal ang kanilang mga anak. Saka ito umalis na ipinagtaka ng nanonood na Thorfinn. Sa bar ay sinabi ng mga tsismosong cook kay Thorkel na may nakita silang sundalo sa isang tuktok ng bundok. Iniulat daw ito ng babaeng namatay ang buong pamilya. Napagtanto ni na Thorkel na ang grupo ni Thorfinn ang mga ito na na-stuck dahil sa snow. Kaya pinaghanda niya ang mga kasama, sabay utos sa mga cook na maghanda ng pagkain ng 500 na sundalo na pang 5 araw.
Dahil sa pag-atake ng mga Englishman na malapit ay pinabilisan ni Askeladd ang pagpapagawa ng bangka nila. Samantala ay nakita ni Ragnar na may nahuling rabbit si Thorfinn kaya tinawag niya ito para gumawa ng sinabawang rabbit na may gulay. Kahit kunwari ayaw ay pumasok si Thorfinn at nakitang nagluto ng pagkain si Knut. Saka sila kumain ng masarap na rabbit soup. Sinabi ni Knut na hobby niya ang pagluluto at sinubukan niyang ipagluto noon ang amang hari pero tinapon lang nito ang hinanda niya. Ayaw kasi ng hari na mag-astang alipin ang anak na prinsipe. Masaya silang kumakain nang may pumasok na agad tinutukan ni Thorfinn. Pero inutusan daw sila ni Askeladd na dalhin si Ragnar. Kaso sa daan ay napansin ni Ragnar na hindi sila papunta sa labanan. Kaya binalak niyang kunin ang espada. Pero nasaksak na siya ng iba pang Vikings sa likod. Iniutos daw ito ni Askeladd na gawin nila. Alam ni Kalbo na mamamatay na siya kaya agad niyang pinatawag si Askeladd para may sabihin. Dumating si Askeladd at sinabing kinailangan niyang palitan ang posisyon ni Ragnar bilang advisor ng prinsipe para mag-mature na ito. At bago mamatay si Ragnar ay nasabi nito ang panganib kay Knut, na ang tunay na kalaban ni Knut ay ang ama nitong hari at ang kapatid na isa pang prinsipe na kaagaw niya sa trono. Saka din namatay ang kawawang Ragnar habang iniisip pa rin ang kaligtasan ni Knut. Hindi makapaniwala si Knut na patay na ang uncle nitong kalbo. Kunwari sinabi ni Askeladd na namatay na bayani si Ragnar na lumalaban sa battlefield. Saka inutusan si Thorfinn na bantayan si Knut. Sa labas habang naglalakad ay sinabi ni Askeladd kay Bjorn na kung hindi magiging malakas ang loob ni Knut para maging hari ay iiwanan nila ito. Isang lalaki ang binubugbog ng mga kawal para kuhanan ng impormasyon. Pero hindi ito nasasaktan, kaya nagpakuha ng gunting si Askeladd at pinagpuputol ang daliri ng lalaki. Ngunit hindi pa rin ito nagsabi ng nais malaman ni Askeladd. Puputulan sana ni Askeladd ang ilong ng lalaki pero biglang dumating si Yrsa na natataranta. Sinabi nitong may paparating na kalaban sa gitna ng gabi. Biglang napatawa ang lalaking nabugbog. At sinabi nitong parating na ang grupo ni Thorkel. Kaya biglang natakot ang mga kasama ni Askeladd. Sa malapit ay nakita ni Thorkel ang village at sinabi sa mga kasama na patayin lahat ng makita maliban lang sa prinsipe. Binuhat ni Bjorn si Knut at puwersahang pinasakay sa ginawa nilang kariton pang snow. Ayaw pa sanang umalis ni Knut para ilibing si Ragnar, pero sinampal ito ni Askeladd. Dumating ang ilang kawal dala ang dalawa pa na binalak sumali sa grupo ni Thorkel. Pero tumalikod lang si Askeladd at sinabing ang aalis ay umalis na at ang susunod sa kanya ay magtiis na walang tulog. Pagdating ni Thorkel ay nagtabas siya ng mga traidor na tao ni Askeladd. Sinabi ng mga ito na sasali sila kay Thorkel pero chinap-chop sila. Ayaw daw ni Thorkel ng bakla na baliktad ang bayag. Nakaabot ng isang maliit na bridge sina Askeladd kaya inutusan nito ang mga tao na sirain ang tulay. Naiinis ang isa sa magkapatid at sinabi ng mataba na nawala na ang swerte ni Askeladd. At panahon na para iwan ito. Nakita ni Askeladd ang hitsura ng mukha ng mga warriors, kaya tinawag niya sina Bjorn at Thorfinn at inutusang bantayan si Knut. Ito daw ang natatanging kakayahan ni Askeladd, ang malaman ang legit at peke sa mukha ng kahit sinong tao. Kaya hindi uubra sa kanya ang budol-budol at scammer. Hindi nga siya nagkamali dahil marami sa mga warriors niya ang kinumbinsi ang iba na kunin nila si Knut at ibigay kay Thorkel para hindi sila patayin. Sinabihan sila ni Yrsa na naroon na sina Thorkel, at dumating nga ang grupo ng higanti at nakita ang mga bida. Kaya nagtapon ito ng malaking sibat at 3 agad sa tao ni Askeladd ang namatay. Sinabi ni Askeladd na patuloy lang sila sa pagmarcha dahil malayo pa si Thorkel. Pero sawa na ang mga warriors at ayaw nang magmarcha, kaya nagpaalam na si Askeladd para umalis. Ngunit lahat ng tao niya ay pumalibot para kunin si Knut ng puwersahan. Sinabi ng magkapatid na ayaw nilang patayin si Askeladd dahil naging kasakasama nila ito ng matagal na panahon. At si Knut lang ang nais nilang ibigay kay Thorkel. Naalala ni Askeladd ang nakaraan ng alagaan nito ang ina sa kulungan ng mga kabayo. Sinabi ni Askeladd na kahit matagal silang nagkasama ng mga tauhan na warriors, ay kinasusuklaman niya ang mga ito dahil sa kanilang masamang ugali. Saka pinatay ang 2 kawal. Sinigawan nito si Thorfinn na mabilis nagtapon ng mga kutsilyo at namatay ang ilan pang warriors. Mabilis namang pinatakbo ni Bjorn ang kabayo at kariton. Pero hinabol sila ng mga nakakabayo na napatay pa ni Askeladd ang isa. Sa kanya hinarap ang mas marami pang traidor. Nakita ni Thorkel na naglalaban sila at ayaw niyang maubusan kaya mabilis itong tumakbo para sumali. Samantala ay naabutan ng mga nakakabayo sina Bjorn at ang kariton. Sinabi ni Bjorn na hindi magbabago ang kanyang pasya at handang lumaban. Pero nagkaproblema siya nang ang kabayo ang inatake ng mga Vikings. Dahil dito ay tumilapon sila mula sa kariton.
Ngunit nagawang masipa ni Thorfinn ang isa at inagaw ang kabayo saka mabilis na bumalik para siya ang pumatay kay Askeladd. Nasaktan man si Canute pero buhay pa rin. Saka bumangon din ang nadaganan ng kariton na Bjorn at kumain ng berserker mushroom. Samantala ay maraming napatay si Askeladd pero nanghihina siyang nasugatan. Marami pang umatake sa kanya mula sa likod, harap at tagiliran. Pero nagawa niyang maiwasan ang mga ito at ang mga kalaban ang mapatay. Pinalakol ang likod niya na may armor. Kaya napalakas ang pagtaga niya sa kalaban na nahati. Dahil natatakot ang mga kawal ay gumamit sila ng pana para patumbahin si Askeladd. Sinubukan niyang kumuha ng pansangga pero natama na siya. Napatanong ang mga dating kawal kung bakit mahalaga kay Askeladd si Canute. Kaya sinabi niyang matanda na siya at hindi na siya makapaghintay sa pagbabalik ng hinihintay nilang tunay na hari. Inutusan ni Thorgrim ang mga kasama na patayin si Askeladd. Pero ang mga ito ang namatay na may tama na pala sa likod. Dumating na pala si Thorkel na hinahanap si Askeladd para maglaban sila. Agad na tinapon ng mga bakla ang kanilang mga sandata bilang pagsuko kay Thorkel. Sinabi ni Thorgrim na hinuhuli na nila si Canute para ibigay sa kanya. Pero ayaw makinig ng malaking tao at si Askeladd ang kinausap niya. Sinabi ni Askeladd na binabantayan ni Thorfinn si Canute at hindi kasama sa nagrebelde laban sa kanya. Kaya masaya si Thorkel at inutusan ang mga tao na patayin lahat maliban kay Askeladd. Ayaw sana ng mga traidor na lumaban pero sinabihan sila ng tao ni Thorkel na lumaban para kapag namatay sila ay pupunta sila sa Valhalla. At napilitan silang lumaban at marami sa kanila ang namatay. Muling nakiusap si Thorgrim kay Thorkel pero binigay ni Thorkel ang palakol nito para labanan siya. Ngunit dahil sa takot ay nabitiwan nito ang armas at nawala sa pag-iisip kaya iniwan na siya ni Thorkel. Biglang dumating si Thorfinn sakay ng kabayo at binangga ang mga naglalaban. Umatake ito kay Thorkel pero sinuntok lang nito ang kawawang kabayo na tumilapon. Pero nag-backtumblang ang bida. Galit na sinabi ni Thorfinn na papatayin niya si Thorkel kung hindi ibigay sa kanya si Askeladd. Kaya napakunot noo si Askeladd na kinakalaban ng daga ang oso. Dahil sa narinig ay mas lalong ayaw ibigay ni Thorkel si Askeladd kay Thorfinn para maglaban sila. Kaya tinanggal ng bida ang coat at nilabas ang mga kutsilyo. Umatake si Thorfinn at nagawang makatabla kay Thorkel at nasugat pa ang damit ng higanti. Sinabi ni Thorfinn na hindi na siya magpipigil pa kaya napatawa ang mga nanonood. At sinabi pa ng isang bungal na bobo si Thorfinn kaya pinatay ito ni Thorkel. Dahil para kay Thorkel ay malakas na warrior si Thorfinn. Samantala sa kinaroroonan ni Canute ay nakatulog ito at napanaginipan si Ragnar. Sinabi niyang mas maganda na sana kung talagang nabuhay siyang anak ni Ragnar. Saka niyakap ang multo at pareho silang umiyak. Nagpakita lang daw ang kalbo para magpaulim sa prinsipe at oras na daw para magising si Canute, saka din umalis si Ragnar. Nagising si Canute at nakita si Bjorn na binubugbog ang mga kalaban nito dahil naka-berserk mode pa rin siya. Sinabi ng Lasinggo na pari na ang mananalo ay kukunin si Canute. At hayaan na lang nila ang mga taong gustong mamatay. Samantala ay patuloy sa paglalaban sina Thorfinn at Thorkel habang masayang nanonood ang mga tao. Dahil nasugat-sugat ay napilitan pa si Thorkel na tanggalin ang damit nito. Balak ng bida na tusukin ang vital parts ni Thorkel para umungol pero maliit ang pantusok niya. Nasabi ni Thorkel na malakas si Thorfinn pero average pa rin ang galing sa espada. Saka napatanong siya kung paano maging tunay na warrior. Kaya natigilan ang bida at naalala ang sinabi ng ama at namalikmata panandalian. Ngunit muli itong bumalik sa laban at sumugod kay Thorkel. Sinabayan niya ang pag-atake ni Thorkel sa kanya kaya nasugat ang malaking tao. Ngunit isang beses na pag-atake ni Thorfinn ay nasipa siya ng higanti. At naitapon sa taas dahil sa lakas at nahulog sa isang puno at nahilo. Sa kinaroroonan ni Canute ay natalo na ni Bjorn ang mga kalaban. Ngunit nang makita nito ang prinsipe ay lumapit ito na parang nakasyabo. Tumayo siya sa harap ni Canute na parang halimaw. Pero sa puntong ito ay galit na rin si Canute dahil wala siyang makitang taong marunong magmahal. Nilapitan niya ang napatigil at napa-atras na Bjorn. Susuntukin sana siya ni Bjorn pero niyakap ito ni Canute at pinakalma. Nagulat si Bjorn na bumalik sa isip pero bigla siyang sinaksak ni Atli. Ngunit sinabi ni Canute na tumigil na sila sa walang silbing paglalaban. Inutusan ni Canute si Willibald at Atli na magtulungan para gamutin si Bjorn. Aangal pa sana si Bjorn pero sinabi ni Canute na walang silbi ang dahilan ng pinaglalaban nila. Saka patungo na ito kay Thorkel para kausapin na hiramin ang mga kabayo. Samantala ay nahihilo si Thorfinn pero nang maalala na kalaban niya si Thorkel ay muli siyang tumayo para lumaban. Pero sinabi ng higanti na bigyan muna siya ng panahon na makapahinga. Sa kanya nakita ang nakabitin at nabali na kamay.
Pinuntahan siya ni Askeladd para tulungan sa sugat at pinaalala na huwag high blood kasi. Galit palagi dahil sa epekto ng pagkain ng bulalo sa umaga, tanghali at gabi. Habang nagpapahinga ang bida ay kinuwento ni Thorkel na ang lolo ng bida ang pinaka-boss ng Jomsviking. At ito ang kuya ni Thorkel, kaya great uncle ito ni Thorfinn. Noong tumakbo si Thor sa laban sa dagat ay inakala niya kung patay na ito at naiyak si Thorkel. Pero isang gabi ay kinuha ni Thor ang anak at asawa pero nakita sila ni Thorkel. Kaya nagpakita si Thor at sinabing aalis na siya. Pero dahil may batas silang sinusunod ay naglaban si Thorkel at Thors. Naputol ang palakol ni Thorkel saka siya pinatulog ni Thors. At paggising ng malaking tao ay wala na ito. Saka narinig na lang niya ang balita na namatay na ito ng tuluyan. Nagtanong si Thorkel kung paano nabuhay si Thors na kasama sila, pero ayaw sagutin ng bida. Kaya kinantsawan ni Thorkel si Thorfinn na aatake sana pero pinigilan ni Askeladd. Sinabi ni Askeladd na gawin siyang coach ni Thorfinn sa laban para manalo sila at makaligtas na pareho. Patuloy na lumaban si Thorfinn ayon sa plano nila. Alam ni Askeladd ang weak spot ni Thorkel dahil nakasama na niya ito sa laban noon. Kunwari bumagsak si Thorfinn sa yelo at nabitawan ang armas nito. Kaya nadismaya na lumapit si Thorkel para tapusin siya. Pero inilawan ni Askeladd ang mata ng malaking tao gamit ang espada kaya nagkaroon ng pagkakataon si Thorfinn na masipa ang baba ni Thorkel. Dahil dito ay natamba si Thorkel at nabitawan ang armas. Saka agad siyang sinugod ng batang bida at binulag ang isang mata ni Thorkel. Nakialam ang mga tao ni Thorkel at nahuli ang bida. Tutusukan na sana si Thorfinn pero inawat sila ng nagagalit na Thorkel. Pipisatin sana nito ang ulo ni Asger na nakialam pero dumating si Knut at pinatigil silang lahat sa laban. Nagalit si Thorkel dahil sa pag-entrada ni Knut sa kanilang duel. Pero sinabi ng prince na hindi ito duel dahil nakialam na ang mga tao ni Thorkel. Kaya napasigaw na lang sa galit ang malaking tao. Pero naupo ito at humingi ng alak at nang makapag-isip ng mabuti ay kinausap si Knut. Sinabi ni Knut na pupuntahan niya si King Sven para labanan at walang halaga ang buhay niya. Kunwari ay susuntukin ni Thorkel si Knut para ma-testing pero hindi kumurap ni gumalaw ang prince. Nakita ni Thorkel sa mata ni Knut ang mata noon ni Thors. At dahil papunta siya kay King Sven para labanan ito ay pumayag siyang samahan ng prince. Nagulat ang mga warriors niya pero maging sila ay hindi na maka-atres. Napatawa ng malakas si Askeladd at saka lumapit kay Knut. Binigay ang espada at inamin na siya ang pumatay kay Ragnar. Pero kapag bubuhayin siya ay sasamahan niya ang prinsipe. Naiinis si Knut pero ginawa pa rin niyang tao si Askeladd. At magkakasama silang naglakad para puntahan si King Sweyn.